Sa loob ng isang mall, naglalakad-lakad nga si Crystal upang tumingin-tingin sa mga shop habang hinihintay nga ang kanyang best friend na si Aika. Si Crystal ay 27 anyos na nga, ngunit ni Minsa ay hindi pa siya nagkaroon ng nobyo kahit na nga siya ay isang maganda, masipag, mabait at mapagmahal na nurse. Ang mga masusungit nga nilang pasyente sa ospital ay sa kanya lang umaamo. Binansagan nga siyang anghel ng kanyang mga katrabaho. Huminto siya saglit nang magring ang kanyang cellphone. O Aika, nasan ka na ba? Nandito na ako sa mall, kanina pa ako naghihintay. Hay nako, bilisan mo na nga. Ani nga ni Crystal sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng tawag ay magpapatuloy na nga sana siya sa paglalakad ngunit nakarinig nga siya ng mahinang hikbi sa likod ng manikin. Teka, may multo ata dito sa mall. Kinilabutan nga si Crystal ngunit dahan-dahan pa nga rin niyang sinilip at nakita nga niya ang pinanggagalingan ng impit na pag-iyak. Sa likod ng manikin ay may batang babae na nakasuot ng cute na dress at naka-pigtails ang buhok. Umiiyak nga ito habang yakap-yakap ang kanyang manikang baboy. Nag-aalalang lumapit nga si Crystal. Hi! Tila natakot ang bata at bahagyang umatras. Huwag kang matakot. Mabait ako. Ako si Nurse Crystal. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting sad nga ni Crystal. Daddy said I shouldn't talk to strangers. Sagot pa nga ng bata. Tumawa nga si Crystal. Isang mabining tawa. Tama naman ang daddy mo pero sa nakikita ko kailangan mo ng tulong ko, tama ba? Saglit nga na nag-isip ang batang babae. Pagkuha na tumango. Anong pangalan mo? Bakit ka nandito mag-isa? Nasaan ang parents mo? Tanong nga ni Crystal. Abby po ang pangalan ko. Naiwan po ako nila yaya, nasa heaven na po ang mami ko at nasa office naman po ang daddy. Bulong nga ng bata na hindi halos makapagsalita dahil sa pag-iyak. Sa mabilisang pagsusuri ni Crystal na pagtanto nga niyang ang bata ay may kapansanan. Napansin niyang may kakaiba sa bata kaya naman ikinaway nga niya ang kamay sa harapan nito at nakumpirmang hindi nga nakakakitang bata. Ngunit hindi ito naging hadlang sa pagbibigay niya ng kanyang magandang ngiti sa bata. Inalalayan nga niya ito at tinanong kung paano siya makakatulong. Mayroon ka bang cellphone o alam mo bang number ng yaya o daddy mo? Tanong nga ni Crystal. Napailing na nga lamang si Abby. Nasa bag ko, hawak po ni yaya ang phone ko, but I know my daddy's number. Ayun, buti naman. Sige, sabihin mo sa akin ang number ng daddy mo tapos tatawagan natin siya, okay? Nagangat ng tingin sa Abby at panibagong luha ang bumagsak sa mga mata nito. Kumirot ang puso ni Crystal para sa bata. Napaka-iresponsable naman ang bantay ng ito at hindi man lang napansin na nawawala na nga ang bata. Pinalis nga ni Crystal ang luha sa mga mata ni Abby. Tahan ka na Abby, tatawagan ko na ang daddy mo. Dinikta nga ni Abby ang number ng daddy niya at mabilis naman itong denial ni Crystal. Pagkatapos ang 3 ring ay may sumagot na nga rin sa kabilang linya. Hello? Who's this? Saglit nang natameme si Crystal matapos kang marinig ang baritonong boses ng lalaki sa kabilang linya. Hi! Ako si Crystal. Ito ba ang daddy ni Abby? Oo, bakit? Anong kinalaman ng tawag nito sa anak ko? Don't tell me kidnapper ka. O di kaya scammer. Ay, grabe namang Mang Judge. Nandito siya. Wait, ibibigay ko sa kanyang cellphone. Pagkatapos, loudspeaker ay nilapit nga ni Crystal ang cellphone kay Abby. Abby, talk to your daddy na. Pumalaho naman ang iyak ang batang babae. Daddy! Abby, anong nangyayari? Nasaan ka? Nasaan ang yaya mo? Sinaktan ka ba ng babaeng kasama mo ngayon? Nag-aalalang sunod-sunod nga na tanong ni Wendell. Hala, pinipilit talaga oh. Sir, excuse me lang po ha. Hindi nga po ako masamang tao. Pagsingit nga ni Crystal. I'm not talking to you. Aba, antipati ko, tumutulong na nga yung tao. Daddy, I'm okay. Mabait naman po tong babae eh. Hindi ko po alam kung nasaan sila yaya po.
Okay, I'll call your yaya. Bigay mo ang phone sa babae. Nilagay nga ni Crystal sa tapat ng tenga niya ang cellphone. Ano po may paglilingkod ko sa inyo, sir? Pasensya na. Nag-alala lang talaga ako para sa anak ko. Napansin mo naman siguro na hindi siya nakakakita, hindi ba? Bilang tatay, hindi mo maialis sa akin ang mag-alala. Bumuntong hininga si Crystal. Naiintindihan ko naman. Salamat, pakisabi naman kung nasan kayo. Eksaktong nakapwesto ng anak ko. Tatawagan ko ang mga yaya at bodyguards ni Abby para mapuntahan kayo kaagad. Nilibot nga ni Crystal ang paningin at sinabi nga kay Wendell kung nasaan sila. Hindi nagtagal at dumating na nga ang mga yaya at bodyguard ni Abby. Siyempre hindi agad-agad ibinigay ni Crystal ang bata sa mga to. Ano bang nangyari? Bakit sa dami nyo naiwan yung bata? Mariing tanong nga ni Crystal sa mga yaya at bodyguards. May bahid ng takot ang mukha ng mga yaya at bodyguard ni Abby. Nawaglit po sa paningin namin, ma'am. Salamat po sa pagsama sa alaga ko, misa. Sa susunod, huwag niyong alisin ang atensyon niyo sa bata. Alam niyo naman ang kondisyon niya. Bilin nga ni Crystal. Lumuhod si Crystal sa tapat ni Abby para nga magpantay sila. Abby, andito na ang mga bantay mo, mauna na ako Sa gulat nga ni Crystal, maging ang mga bantay ni Abby ay niyakap nga siya ng mahigpit ng bata. Thank you, Ate Crystal! Ngumiti naman si Crystal. You're welcome. Tumayo na nga ang dalaga para umalis. Naglalakad na nga siya palayo nang marinig nga ang boses ng isa sa mga bodyguards. Lagot tayo. Papunta na ro dito si sir. Dapat lang kayong matakot. Sa dami niyo man naman pinabayaan yung mawala ang anak niya. Habang naglalakad palabas ng mall, ay nakabanggangan ni Crystal ang isang guwapo at matipunong lalaki. Matangkad dito at nakasuot nga ng itim na suit. Sorry. Hinging paumanhin nga ng lalaki. Pasensya na, sad na nga lamang din ni Crystal. Ngunit tinignan lang siya ng lalaki ulit bago dire-diretsyong naglakad palayo, kasunod ng dalawang bodyguards. Madilim ang mukha nito na parabang bubuga na nga ng apoy kung ibubuka nga ang bibig. Umismed na nga lamang si Crystal. Kwapo nga masungit naman. Hindi nagtagal ay natagpuan nga ni Wendell ang kanyang anak na si Abby kasama ang mga yaya at bodyguards nito. Napuno ng galit ang mukha nito. Para nga itong isang dragon na nangangalit. Abby, tawag nga niya sa anak. Daddy! Muling umiyak ang bata. Ramdam pa rin ang takot sa pagkawala kanina. Binuhat naman ni Wendell ang anak bago hinarap ang mga tauhan niya. Sa bahay tayo mag-uusap. Pagdating sa mansyon ay inakyat nga ni Wendell si Abby sa kwarto nito at bumaba na nga sa sala kung saan nakayuko nga na naghihintay ang mga tauhan niya na nagbantay kay Abby kapag wala nga siya. Nasaan ba kayo nung nawala ang anak ko? Sigaw nga ni Wendell. Umalingaw-ngaw ang barito ng boses niya sa mansyon na nakapagpangatog nga ng tuhod ng lahat ng kanyang mga empleyado. Nang mabalitaan nga ni Wendell ang nangyari, agad nga itong nagpasyang itigil nga ang meeting at pumunta na nga sa mall kung nasan nga ang kanyang anak. Ang galit na nararamdaman niya ay tila isang apoy na naglalagablab, handang sunugin ang sino man na naglagay sa kanyang anak. Sa panganib, likas sa maikli nga ang pasensya ni Wendell at kung sino mang magpaiyak sa kanyang anak ay hindi makakaligtas sa kanyang galit. Sir, pasensya na po. Nawaglit po sa paningin namin. Nawaglit? Trabaho niyong bantayan ng anak ko tapos yan ang idadahilan niyo sa akin? Napakarami niyo. Wala man lang maski isa sa inyo ang nakapansin na wala ang anak ko? Wala ni isa sa inyo ang nakaisip na tawagan ako. Magsilayas kayong lahat sa harap ko. Sisante na kayo. Kahit anong gawing pagmamakaawa ng mga nasisante, ni Wendell ay hindi na nga siya natinag pa. Umakyat siya muli sa kwarto ni Abby at inalo ang anak. Abby, kamusta ang pakiramdam mo? Do you need anything? Umiling si Abby. Pero sumilay nga ang ngiti ng malalanga niya si Crystal. Daddy, takot na takot po ako kanina pero buti na lang po nandun si Ate Crystal. Crystal? Kunot noong tanong nga ni Wendell. Opo, Daddy. Yung girl na nakausap niyo po sa phone, hindi niya po ako iniwan tsaka sinigurado po niya muna na kilala ko talaga sila yaya bago niya ako ibinigay sa kanila.
Concern na concern po talaga siya sa akin. Daddy, pwede mo ba siyang hanapin? Mag-thank you po tayo sa kanya. Tahimik na nag-isip si Wendell, mukhang nakagiliwan na nga ng anak niya ang babaeng tumulong dito kanina. Sa huli ay tumango na nga lamang si Wendell. Sige, nakahanapin ko siya. Isang hapon, habang naka-duty nga si Crystal sa ospital, tinawag nga siya ni Aika, ang best friend niya, na kanyang katrabaho rin. Crystal, may naghahanap sa'yo sa lobby, sabi nga ni Aika. Sino naman? Kunot noong tanong nga ni Crystal. Hindi ko kilala Wendell daw ang pangalan pero pogi at mukhang mayaman. Ikaw may manliligaw ka na pala. Panunok sa panga ni Aika. Baliw. Wala akong manliligaw no. O sige na at puntahan mo na sa lobby. Ako na munang bahala dito. Nagulan nga si Crystal dahil wala naman siyang ideya kung sino si Wendell. Pero agad namang nagtungo si Crystal sa lobby kung saan nga may naghihintay sa kanya. At yun nga si Wendell. Ito pala, ang ama ng bata. Si Wendell Del Fiero ang isang sikat na CEO at mayamang negosyante sa lungsod. Ngunit lahat ng yaman at impluensya niya ay tila walang silbi dahil hanggang ngayon ay wala pa nga siyang nagagawa para bumalik ang paningin ng kanyang musmus na anak. Pagdating nga ni Crystal sa lobby ay nakita nga niya ang isang matipunong lalaki na pamilyar ang muka. Teka, hindi ba ikaw yung nakabunggo sa akin sa mall? Tanong nga ni Crystal. Pilit inalala nga ni Wendell ang nangyari. Pasensya ka na. Nagmamadali lang kasi ako noon para puntahan ang anak ko. Tumango na nga lamang si Crystal. Crystal ang pangalan mo, tama? Tanong nga ni Wendell. Oo, ako nga po. Ano pong kailangan niya sa akin? Tanong nga ni Crystal. Kung natatandaan mo si Abby, yung batang may kapansanan na tinulungan mo sa mall, siya ang anak ko. Namilog nga ang mata ni Crystal. Kayo ang daddy ni Abby? Yung pinagkamalan akong kidnapper? Pasensya ka na roon. Nag-alala lang talaga ako ng lubos sa anak ko. Okay lang ho. Naintindihan ko naman. Ano po pala ang dahilan at pinuntahan niyo ako dito? Sa totoo lang, bago ako pumunta dito ay nagpa-background check muna ako. Inalam ko ang buhay mo at kung ano ang ginagawa mo dito sa ospital at narinig ko ang magandang feedbacks tungkol sa iyong pag-aalaga sa mga pasyente. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung interesado ka ba na maging personal nurse ng anak ko. Titriplehin ko ang sweldong nakukuha mo dito sa ospital o hihigitan ko pa kung gusto mo at sisiguraduhin kong magiging maayos ang trato sa'yo. Paliwanag nga ni Wendell habang seryosong nakatingin kay Crystal. Habang iniisip nga ni Crystal ang alok na ito, napagtanto niya ang bigat ng responsibilidad na dinadala nga ni Wendell. Ang anak nitong si Abby ay isang batang bulag na nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga at atensyon. Hindi maiwasang mag-isip nga si Crystal kung paano napagsasabay ni Wendell ang pagpapalaki sa anak at pagtatrabaho, ang pagiging CEO niya at presidente nga sa kanyang kumpanya. Salamat po sa alok, Sir Wendell. Pero sa ngayon ay mas gusto ko po sana na mag-focus sa pangkalahatang pagseserbisyo sa ospital. Hindi ko po kayang iwan ang mga pasyente dito na nangangailangan ng tulong ko. Mariing sa adama ni Crystal. Nagulat nga si Wendell sa pagtanggi ni Crystal. Hindi niya inasahang may kagaya pa ng dalaga na sa panahon ngayon na mas pinipili nga ang pagsisilbi sa nakararami kaysa kumita nga ng malaking pera. I understand. Gusto ko lang naman sana na magkaroon ng pinakamahusay na tagalaga si Abby at isa pa, gusto ka ng anak ko. Aaminin kong mahirap pakisamahan si Abby kaya naman ako mismo ay nagulat nang nirequest niyang hanapin kita. Pero naiintindihan kong hindi lahat ay natatapatan ng pera. Maraming salamat po sa pangunawa, Sir Wendell. Mas mahalaga sa akin ang pagtatrabaho dito sa ospital na to kaysa sa pera. Alam kong makakatulong pa ako ng mas marami kung mananatili ako dito. Saad nga ni Crystal na puno ng determinasyon. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, narito ang contact details ko. Saad nga ni Wendell at iniabot nga ang kanyang business card sa dalaga. At kung pwede sana kahit paunlakan mo na lang kami ng anak ko sa isang dinner. Gusto niya kasing magpasalamat sa'yo. Nakangiting tumango nga si Crystal. Diyan ho ay hindi ako tatanggi. Matapos ang usapan, nagpaalam na nga si Crystal kay Wendell at bumalik na nga sa kanyang trabaho. Pinanood naman siyang maglakad palayo ni Wendell. Lumapit ang kanyang sekretary na si Paul. Sir,
Nakahanda na po ang sasakyan. Paul, kausapin mo ang direktor ng ospital. Sabihin mo ang pangalan ko at ang request kong kunin bilang personal nurse. Nanganak ko si Crystal. Kung hindi man niya nakumbinse si Crystal sa maayos na usapan, gagamitin nga ni Wendell ang impluwensya niya para makuha ang gusto ng kanyang anak. Pagbalik nga ni Crystal sa ward ay agad nga siyang nilapitan ni Aika. Oh, ano nangyari? Ano daw ang kailangan sa'yo ng pogi? Inalok ako ng trabaho. Maging personal nurse daw ng anak niyang hindi nakakakita. Yung kinuwento ko sa'yo na tinulungan ko sa mall, sagot nga ni Crystal habang inaayos nga ang swero ng pasyente. Talaga? Magkano ang offer na sweldo? Triple daw eh, o higit pa sa gusto ko. Muntik ngang mapasigaw si Aika sa gulat. Tinanggap mo? Siyempre hindi. Mahinang hinampas nga ni Aika ang braso ni Crystal. Ano ka ba? Bakit tinanggihan mo pa? Alam mo namang hindi pera ang pinakamahalaga sa akin. Saad naman ni Crystal. Makukuha na ng bangko ang bahay na pinamana sa'yo ng magulang mo. Maibabayad mo ba sa bangko ang prinsipyo mo? Hay naku Aika, wag mo nang isipin ang problema ko. Biyaya na ngang lumalapit sa'yo Crystal. Wag mo nang hayaang makawala pa. Matapos ang shift ni Crystal ay pinatawag nga siya sa opisina ng hospital director. Direktor, bakit niyo po ako pinapatawag? May nagawa po ba akong mali? Kabadong tanungan ni Crystal. Maupo ka muna Crystal. Nakangiting saad nga ni Direktor Antonio. Relax, wala akong nagawang mali. Actually, pinatawag kita para humingi ng pabor sa'yo. Pabor? Ano pong klaseng pabor? Ano naman po ang may tutulong ko sa inyo? Lumapit sa akin si Mr. Del Fiero. Sinabi niya sa aking inalok kanya, maging personal nurse ang kanyang anak. Kilala niyo ho siya? Crystal, siya ang biggest investor dito sa ospital. Malaki ang utang na loob ng ospital natin sa kanya. Natahimik nga si Crystal sandali. Kaya naman nung lumapit siya sa akin para i-request na hayaan kang maging personal nurse ng anak niya, ay hindi na ako tumanggi pa. Po? Gulat nga na tanong nga ni Crystal. Pero Direktor, gusto ko sanang dito lang po ako magtrabaho sa ospital. Crystal, isipin mo na lang ang gagawin mo. Nagagawin mo to para sa ikabubuti ng ospital. Pakiusap, iha. Wala na ngang nagawa pa si Crystal kundi bumuntong hininga. Sa unang araw ni Crystal bilang personal na nurse ni Abby, nararamdaman nga niya ang kakaibang kaba sa kanyang puso. Ngayon lang kasi siya naatasan bilang personal nurse at dito pa nga siya titira sa malaki at magarang mansyon ng kanyang magiging amo. Pero sa kabila nito ay mayroong ngiti sa kanyang mga labi at handa na nga siyang gawin ang lahat para gawing mas magaan ang buhay ng batang si Abby. Kahit papaano magkakaroon pa rin siya ng purpose sa buhay. Hindi naman siguro ako paglilinisin dito, no? Grabe, ang laki ng bahay. Ilan kaya ang kasambahay dito? Ang sabi ni Wendell ay lagi daw tahimik si Abby at masungit ito. Siguro ito ang defense mechanism ng bata dahil nga wala itong nakikita. Hindi madali para ditong magtiwala. Welcome sa aming bahay. Pagbati nga ni Wendell. Nasa sala nga siya at papasok na nga ng opisina. Hinintay lang talaga niyang dumating si Crystal. Salamat Sir Wendell, nasaan po pala si Abby? Tanong nga ni Crystal. Nasa kwarto niya. Halika sasamahan kita. Tiyak na matutuwa siya kapag nalamang nandito ka. Sige po. Nasa ibaba na nga lamang ang kwarto ni Abby dahil na nga rin sa kondisyon nito. Pagbukas pa nga lang ng pinto ay bumungad nga kay Crystal ang malawak na silid. Makulay ito at punong-puno ng laruan. Sayang nga lang at hindi ito nakikita ni Abby. Kasalukuyang nakaupo nga si Abby sa kanyang kama at nilalaro nga ang manikang baboy na paborito nito. Abby, tawag nga dito ni Wendell. Po? May bisita ka. Daddy, alam mo naman na ayoko ng visitors eh. Deretsahang maktol naman ni Abby. Tinignan nga ni Wendell si Crystal at tinanguan. Agad namang naintindihan ni Crystal ang ibig sabihin nito. Hi Abby, si Ate Crystal to. Natatandaan mo pa ba ako ha? Nakangiting saad nga ni Crystal. Agad namang nagliwanag ang mukha ni Abby. Ate Crystal, ikaw nga ba yan? Dahan-dahan ngang lumapit si Crystal sa bata. Oo, ako nga to. Daddy, nandito si Ate Crystal. Talagang tinupad niyo po yung promise niyo na hahanapin niyo siya. Thank you po, Daddy. Niyakap nga ni Abby si Crystal at nilingon nga naman ang dalaga. Si Wendell na tahimik silang pinapanood.
Hindi niya mabasa kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Nang magbitaw nga sa yakap ay lumapit naman si Wendell sa anak. Papasok muna ako sa office, okay? Nandito naman si Crystal para bantayan ka. Siya na ang personal nurse mo simula ngayon. Wow, talaga Daddy? Totoo po ba yan, Ate Crystal? Simula ngayon, ikaw na po ang mag-aalaga sa akin, ha? Huwag mo po akong iiwan, ha? Masuyong saad pa nga ni Abby. Oo naman, nandito lang ako para alagaan ka. Nakangiting sagot naman ni Crystal. Pagalis nga ni Wendell ay naiwan ang dalawa sa kwarto at nagkwentuhan. Ate Crystal, anong tingin mo sa kwarto ko po? Tanong nga ni Abby. Sobrang ganda ng kwarto mo, Abby. May slide pa nga sa gilid ng bed at parang may rainbow sa dami ng colors. Napabungis-ngis naman si Abby sa sinabi ni Crystal. Ako pong nag-request kay Daddy na gawin maganda, tsaka makulay ang room ko para kapag nakakita na po ako, maganda po ang makikita ko. Isang malungkot nga ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Crystal. Ang sabi sa kanya ni Wendell ay malabo na ngang bumalik ang paningin ni Abby. Hayaan mo, kapag nakakakita ka na ulit, tutulungan kitang i-renovate tong room mo. Ayon sa gusto mo pero maganda nga to. Talaga, Ate Crystal? Thank you po. Habang patuloy na nagkukwento nga si Abby ay napansin nga ni Crystal ang malaking litrato ng pamilya nito sa pader. Kasama ni Abby ang ama sa isang formal portrait. Mayroon namang maliit na picture frame malapit nga sa higa ni Abby at sanggol pa nga siya doon kasama ang marahil ay mommy nga niya. Maganda ang babae at kamukhang-kamukha nga ni Abby ito. Nakapanghihinayang nga na hindi nito nakitang lumaki ang anak. Namatay kasi ito ilang araw matapos mga anak. Isang gabi habang sinusuklayan nga ni Crystal ang buhok ni Abby, bago ito matulog ay sabi nga sa kanya ng bata, Ate Crystal, ang saya-saya ko po na ikaw po ang naging personal nurse ko. Sabi ni Daddy magaling ka raw. Sagot nga ni Abby na puno ng sigla. Talaga? Tinanong ko pa nga po siya kung anong itsura mo at sabi po niya maganda ka raw. Agad namang nag-init ang pisngi ni Crystal sa narinig. Maganda daw ako? Opo, naniniwala naman po ako kay Daddy kasi hindi naman siya marunong magsinungaling Sabi pa nga ni Abby. Ate Crystal, basahan mo naman po ako ng bedtime story para makatulog po ako. Sige pa, walang problema. Pilit inalis nga ni Crystal sa isip ang komento ni Wendell na maganda nga siya at tinulungan mamili nga si Abby ng kwentong gusto nitong basahin. Nahiga na nga si Abby sa kama at nakaupo naman si Crystal habang nakasandal nga sa likod ng headboard. Nalibang nga rin siya sa pagbabasa kay Abby. Hindi na napansin ni Crystal na nakatulog na habang nakaupo nga sa tabi ni Abby habang ang bata naman ay nakayakap sa hita niya. Hawak-hawak naman ni Crystal ang kamay nito. Ito ang eksenang nasaksihan ni Wendell. Pagka-uwi nga niya matapos ang mahabang araw ng trabaho, matagal na nga niyang tinitigan ng dalawa na payapang natutulog. Ang ipinapakitang pagmamalasakit at pagmamahal ni Crystal kay Abby ay nagbigay ng liwanag nga sa dilim na nga siya ring naramdaman nga ni Wendell simula nga nang mawala nga ang kanyang asawa at maiwan nga siyang mag-isang nangangalaga sa anak niyang si Abby. Ngayon ko lang nakitang malapit si Abby sa ibang tao, sa isip nga ni Wendell. Napansin nga ni Wendell na sa tuwing nakikita nga niyang masayang magkasama sina Crystal at Abby, may kakaibang init at kasiyahan nga ang bumabalot sa kanyang puso. Dito marahil nagsimula ang pag-usbong ng kakaibang damdamin ni Wendell para kay Crystal. Hindi man niya maintindihan kung bakit pero ang pagdating nga ng dalaga sa buhay nila ay nagbigay ng kapanatagan sa kanyang damdamin. Hindi napigilan nga ni Wendell na itanong sa sarili ang kanyang nararamdaman. Talaga bang natutuwa lang siya na may sinserong nagmamalasakit sa kanyang anak o kumakatok na ang dalaga sa kanyang puso? Ngunit sa kabila ng lahat ay tinatago nga ni Wendell ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano nga ito aaminin sa sarili, lalo naman kay Crystal. Masyado pa ring maaga para isipin ito at isa pa baka isipin ng dalaga na sinasamantala niya ang kabaitan nito. Siguro sa ngayon ay humahanga nga siya sa dalaga. Hindi nga lang niya alam kung mawawala ba ito o lalalim nga sa paglipas ng mga araw. Pumasok nga si Wendell sa kwarto at kinumutan nga ang dalawa. Hinagkan niya sa noo ang anak na si Abby
at inalis naman ang librong hawak nga ni Crystal. Tinitigan niya muna ito ng ilang saglit. Hinawi ang buhok na tumabon nga sa mga mata nito bago tuluyang lumabas ng kwarto. Noon lamang minulat nga ni Crystal ang mga mata niya at nagpakawala nga ng malalim na hininga. Hinawakan niyang dibdib at dinamang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Grabe, para akong atakihin sa puso ah. Diyos ko, Crystal, bakit mo naman inisip na ahalikan ka ng boss mo? Sermon nga niya sa sarili. Pagod lang to. Tama, kailangan ko lang tong ipahinga. Dahan-dahan ngang umalis si Crystal sa kama at bumalik na nga sa sariling kwarto. Pero nung gabi ngang yun, halos hindi nga siya talaga makatulog. Sa paglipas ng mga araw, kahit na nga may paunti-unti na ngang nararamdaman, ang babae, ginawa pa rin niya ang kung ano ang tama na gawin ng isang personal nurse. May mga pagkakataon nga na naisasama nga siya ng mag-ama sa kanilang lakad dahil nga kailangan nga siya at doon nga niya mas nakikilala pa ang bata at ang ama nitong si Wendell. Sobrang saya nga niya pag nakikita ang dalawa kapag napagmamastan nga niya kung gaano kadali sa ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sayang nga lang dahil may mga pagkakataong nalulungkot nga siya dahil wala na ngang ina si Abby at wala na ngang isang babaeng dapat nag-aalaga kay Wendell. Kaya naman may mga pagkakataon na imbes na si Abby lang ang kanyang alagaan, inaalagaan rin tuloy niya ang ama ng bata na siya rin namang nararamdaman nga ni Wendell. Isang umaga nga, "Oh, bakit ang aga mo atang nagising?" Tanong nga ni Wendell nang madatnan nga niya sa kusina ng 5:30 a.m. ang babae. Habang nag-i-slice na nga ito ng kung anong ingredients na gagamitin nga niya sa kanyang lulutuin. Magandang umaga po Sir Wendell. Nag-request kasi si Abby kagabi na gusto raw niyang kumain ng sinigang. Sabi ko, magluluto ako ng lunch kaya lang pinilit niya ako na gusto raw niya. Umaga pa lang daw humihigop na siya ng sabaw. Kaya heto po nagluluto ako ngayon. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na nga ako ha. May mga pagkakataon talaga na lumalabas ang pagka-spoiled brat niya. Nako, hindi po. Sobrang bait nga po ni Abby . Siguro na may misunderstood lang siya minsan ng mga ibang tao pero ako naiintindihan ko siya. Sobrang natutuwa nga ako kapag naipagluluto ko siya at kapag naibibigay ko yung mga request niya. Dahil kapag naibigay ko naman yun, worth it naman kapag nakita mo yung saya niya. Bigla ngang napangiti ng matamis ang lalaki. Salamat ha. Para sa naman po, trabaho ko naman po to . Napailing lamang si Wendell. Of course not. Hindi mo nga dapat trabaho yan . Trabaho yan ng sana ina niya o magiging ina niya ng maids. Pero kahit na hindi mo naman trabaho ginagawa mo dahil inaalagaan mo ng mabuti si Abby. Alam mo kung magbibigay nga lang ako talaga ng reward, bibigyan na kita ng most outstanding reward para sa isang private nurse na kagaya mo. Napatawa nga ang babae. Naku sir, nambola ka pa. Huwag po kayong mag-alala, bibigyan ko naman po kayo ng sinigang . Natawa na nga lamang sila nang biglang, aray! Napaimpit nga ng kaunti ang babae nang medyo mahiwa nga ang hintuturo niya habang nag-i-slice nga siya ng kamatis. Aligaga namang lumapit sa kanya si Wendell at tinignan nga nito ang daliri ng babae. What happened? Tanong nga nito. Pasensya na po sir, nasugatan lang po ako, kaunti lang po to, huwag po kayong mag-alala. Sad naman ng babae pero nag-alala nga ng sobra si Wendell kahit na konting hiwa nga lang yun. At ang ginawa nga niya, nilapit nga niya ang kanyang muka sa sugat. At hindi nga inakala ng babae ang gagawin nga ni Wendell. Sinipsip lang naman ito ang kaunting dugo na nakikita nga mula sa daliri niya. At dahil nga sa sobrang gulat, binawi nga niya ang kanyang daliri. I'm sorry, nagulat lang talaga ako at nag-alala ng sobra. Mabuti pa, hugasan mo na yan. Saad nga ng lalaki. At dagdag pa nga nito, and I like tomatoes, kaya ko yun ginawa. Napangiti na nga lamang nang bahagya si Crystal habang hinuhugasan nga ang kanyang daliri. Pero pagkatapos nga nun, tila nilipat ata ang kulay ng kamatis na hinihiwa niya sa kanyang pisngi. Hindi naman yun nakatakas sa paningin ni Wendell. What happened to your face? Tanong pa nga nito. Ha? Wala naman po sir. Baka ano po, dala lang po ng pagtulog ko. Maling pagtulog. Tama. Siguro nadiinan lang po yung mukha ko habang natutulog ako. Saad nga nito, pero halata naman talaga na nagbla-blush siya. Napatawa na nga lamang si Wendell habang tinutulungan nga siya na linisan ang sugat niya.
Pagkatapos nga nun kinuha pa nga niyang first aid kit at siya pa nga mismo ang nag-alalay sa babae sa sofa at naglagay nga ng band-aid sa kanyang daliri. Huwag mo nang alalahanin yung niluluto mo. Ako nang magtutuloy nito. Mabuti pa magpahinga ka na lang dyan. And besides, kalahati naman ng process na gawa mo So ako nang bahala dito. Sigurado po kayo sir? Nakakahiya po, pasensya na po kay aga-aga. Binigyan ko pa po kayo ng problema. Napailing lang naman si Wendell. Of course not. Hindi problema na ipagluto ko ang anak ko. Saad pa nga nito at napatango na nga lamang si Crystal. Pinanood nga niya ang lalaki habang nagluluto ito at sa isip-isip nga niya, ito na ata ang package. Perfect package ng isang ideal man. Paano ba naman kasi? Masipag na, mapagmahal, marunong magluto at kung ano-ano pa nga ang kaya niyang gawin na siya namang nagpapatibok ng mabilis sa puso ng hindi lamang ng mga kababaihan na nakakasalubong nila, kundi pati nga ang puso ni Crystal. Sobra nga ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib at hindi niya nga maipaliwanag kung bakit niya nararamdaman to. Ngayon lang niya naramdaman to. May mga pagkakataon na kumakabog ang kanyang dibdib pero nangyayari lamang yun sa tuwing nakakakita nga siya ng mga pasyente sa ospital na hindi maganda ang kalagayan. Napahawak pa nga si Crystal sa kanyang dibdib. Mabuti na nga lamang at nakatalikod nga si Wendell habang hinahalo na nga ang sinigang. Muling ang saad niya, "Pasensya na po talaga kayo sir Kayo pa po tuloy ng abala." Saad nga nito pero sagot naman ng lalaki sa kanya, "Shh, please stop saying sorry kung wala ka naman talagang kasalanan. Hindi mo naman siguro sinadya na mahiwa yung daliri mo. Huwag kang mag-alala dahil ikaw pa rin naman ang most outstanding private nurse para kay Abby." Pagbibiro pa nga ng lalaki para gumaan naman ang atmosphere na kanina nga ay nabalot ng awkwardness dahil nga sa ginawa nitong pagsipsip sa daliri ng babae. Napangiti na nga lamang si Crystal, sabay na pahawak nga ulit sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga buwan at naging mas maayos nga ang samahan ni Crystal at Abby. Katatapos lang ng klase ni Abby nang maisipan nga nito na bisitahin ng kanyang daddy sa kanyang kumpanya. Dahil sa kondisyon nito ay homeschooled nga ang bata. Ate Crystal, gusto ko puntahan po si Daddy. Ha? Ngayon na ba? Opo. Tatawagan ko muna ang daddy mo tatanong ko kung busy ba siya sa opisina. Baka kasi mamaya pagalitan tayo. Saad nga ni Crystal. Hindi po magagalit si Daddy. Kahit gaano po siya kabisi, sabi niya po okay lang po na puntahan ko siya. Sigurado ka? Nag-aalalang tanong nga ni Crystal. Opo ate, wag ka pong mag-alala. O sige, halika na at papalitan muna kita ng damit at magdadala ako ng pamalit mo. Ate Crystal, may natira pa ba sa niluto mong carbonara? Meron pa ata, bakit gutom ka pa rin ba? Umiling nga si Abby. Dalhin po natin kay Daddy. Nagalangan nga si Crystal sa idea ni Abby pero sa huli ay sumang-ayon na nga rin siya. Pagkadating nga nila sa kumpanya ni Wendell, ay namangha nga si Crystal. Ang laki naman dito. Opo ate Crystal, sana nga po makita ko rin kung gaano kalaki to balang araw. Huwag kang magalala, basta manalangin ka lang palagi. Magtiwala ka at balang araw papakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Saad pa nga ni Crystal sa batang si Abby. Habang naglalakad nga sa lobby sila Crystal at Abby, ay may ilang mga empleyadong tinitignan nga sila. Kilala nga ng mga ito si Abby dahil anak nga ito ng kanilang boss. Pero ngayon lang nila nakita si Crystal kaya naman hindi naiwasan ang chismisan. Sino kayang kasama ni Abby? Baka siya yung nanay ni Abby. Ano ka ba, matagal nang wala yung totoong nanay ni Abby. Tama, matagal nang walang asawa si Mr. Del Fierro. Di ba kabago niyang girlfriend? Mukhang malapit siya kay Abby Narinig nga ni Crystal ang ibang mga sinabi ng mga empleyado at hindi niya maiwasang magalala dahil mali ang akala ng mga to. Ate Crystal, sino pa yung mga nag-uusap? Tanong pa nga ni Abby. Hindi ko kakilala Abby Pero mga empleyado ng daddy mo. Akala nila bagong mommy kita. Siguro. Ngumiti nga si Abby. Parang hindi naman po masamang idea na maging pangalawang mommy kita Ano po sa tingin niyo? Mami Crystal, bagay po, di ba? Sa hindi malamang kadahilanan ay nakaramdam nga ng galak si Crystal sa sinabi ni Abby. Nakangiti nga siyang pinisilang pisngi ni Abby. Ikaw talaga kung ano-anong naiisip mo.
Ayaw mo ba akong maging anak, Ate Crystal? Tanong pa nga nito na tila nalungkot nga. Hindi payag akong maging anak ka pero ang ibig sabihin kasi noon kailangan din pumayag ng daddy mo na maging asawa niya ako. Ate Crystal, gusto mo pa si daddy? Natameme nga si Crystal sa tanong ni Abby. Gusto ko nga ba si Sir Wendell? Tanong nga niya sa sarili. Sa halip nga na sumagot, ay hinawakan lang ni Crystal ang kamay ni Abby at naglakad na nga papalapit sa elevator. Halika na at naghihintay ng daddy mo. Nasa meeting nga si Wendell nang ibalita sa kanya ng sekretary na si Paul ang pagdating nga nila Abby. Mabilis niyang tinapos ang meeting at bumalik na nga sa CEO's office. Abby, bati nga niya sana katagad nga itong binuhat. Pasensya na po Sir Wendell nagaya po kasi itong sa Abby. Nabiglaan at sabi po niya, hindi naman daw po kayo magagalit. Okay lang Crystal, kumain na ba kayo? Tumango naman si Crystal. Daddy, nagluto po si Ate Crystal ng carbonara para sa inyo. Masayang pagsingit pa nga ni Abby. Ha? Gulat na bulalas nga ni Crystal. Nagluto siya ng carbonara para kay Abby. At ito ang nagtanong kung may natira pa ba para sa daddy niya. Talaga? Tinignan naman ni Wendell si Crystal na para bang may pangasar. Opo, Daddy. Ate Crystal, bigay mo na po kay Daddy. Huwag ka na pong mahiya. Anak ng toko, ano ba itong ginagawa ni Abby? Hani nga ni Crystal sa isip. Nahihiya tuloy siya at namumula na nga ang kanyang mga pisngi. Ganun pa man, inabot na nga lamang ni Crystal ang maliit na bag kung nasaan nakalagay ang Tupperware ng carbonara at garlic bread na ginawa niya. Salamat. Saad nga ni Wendell. Ngumiti na nga lamang si Crystal na hindi alam ang sasabihin. Para makaligtas sa awkward na sitwasyon ay nagpaalam nga si Crystal. Sir, saan ba yung CR dito? Tinuro na nga lamang ni Wendell ang CR ng kanyang opisina. Mabilis ngang naglakad patungo roon si Crystal at nilak ang pinto. Nagpakawala nga siya ng malalim na buntong hininga. Bakit pakiramdam ko ay may plano si Abby na hindi ko alam? Pagkausap nga niya sa kanyang sarili. Napailing-iling na nga lamang si Crystal at kinumbinsa ang sarili na masyado lang siyang nag-iisip. Matapos napakalma nga ang sarili, ay lumabas na nga siya ng CR. Ngunit hindi niya inaasahan ang sasalubong sa kanya. Nagtatalo ang mag-ama at kunot na kunot ang noo ni Wendell habang kausap nga ang anak nito. Daddy, gusto ko pong magkaroon ng mommy. Matigas nga na sabi ni Abby. Abby, hindi ganun kadali yun. Ano pong mahirap sa gusto ko? Inosenteng tanong nga ni Abby. Hindi ganun kadali humanap ng mapapangasawa. Mapagpasensyang sagot nga ni Wendell. Pero Daddy, gusto ko si Ate Crystal. Gusto ko po siyang maging mommy. Maging si Crystal ay napahinto nga sa paglalakad ng marinig nga ang sabi ni Abby. Napatingin nga sa gawin ni Wendell bago muling hinarap ang anak. Abby, hindi pwede yung gusto mo. Nandito si Crystal para alagaan ka bilang personal nurse mo. Hindi para maging mommy mo. Pero Daddy, gusto ko po si Ate Crystal. At saka, gusto rin naman niya ako eh. Tinanong ko po siya kung okay lang ba sa kanya na maging anak ako. Sabi naman po niya, oo. Mariing napapikit nga si Crystal nang marinig nga ang sagot ni Abby. Hindi naman ganito ang gusto niyang iparating sa bata. Magsasalita nga sana siya pero sinenyasan siya ni Wendell na huminto. Abby, alam mo bang malaking responsibilidad ng pagsasama ng dalawang tao lalo na ng mag-asawa? Hindi biro ang kasal. Nangingilid nga ang luha sa mga mata ni Abby. Pero Daddy, hindi naman din po biro maging bulaga. Hindi naman po biro na walang mommy. Ang seryosong mga mata ni Wendell ay napuno ng lungkot. Alam niyang bilang bata ay naghahangad si Abby ng pagmamahal ng isang ina. Pero hindi madali ang hinihingi nito. Abby, mahal na mahal ka ng daddy pero kailangan mong maintindihan na hindi madaling gawin ang sinasabi mo. Pero Daddy... Noon na nga tuluyang sumingit sa eksena si Crystal. Abby, huwag kang magmadali. Naalala mo ang tinuro ni Ate Crystal sa'yo? Magdasal ka lang, manalangin ka lang at sa tamang panahon ibibigay sa'yo ni Lord ang mga gusto mo. Saad pa nga niya. Humikhikbing tumango naman si Abby. Okay po, Ate Crystal. Niyakap naman ni Crystal ang bata. Huwag ka mag-alala kasi kahit hindi mo naman ako mommy, love na love pa rin kita, taalagaan kita, na parang mommy mo na rin.
Naging tahimik nga si Abby ngunit kitang-kita nga sa kanyang mukha ang pangungulila at pangarap ng isang buo at masayang pamilya. Pinanood nga ni Wendell ang dalawa at tinitimbang nga niyang posibilidad ng gusto ni Abby na mangyari. Hindi niya pwedeng ipilit ito kay Crystal dahil dalaga ito samantalang siya ay may anak na. Malawak ang mundo at marami pang pwede itong makilala na walang sabit. Daddy, hindi mo po ba gusto si Ate Crystal? Biglang tanong pa nga ni Abby. Nanigas naman si Crystal sa tanong nito. Kabado nga siyang naghintay ng sagot ni Wendell. Matagal bago sumagot ang lalaki. Ayoko magsalita ng tapos. Hindi ko sinasabing imposible. Day off nga ni Crystal at naisipan nga niyang makipagkita kay Aika. Sa isang maliit na coffee shop malapit nga sa ospital na pinagtatrabahuan nila. Hay, nakakamiss din pala ang trabaho sa ospital. Ani nga ni Crystal. Babe, Diyos ko lagi na lang hulas ang beauty ko sa daming gawain sa ospital ah. Buti ka nga isa lang ang pasyente mo. Reklamo pa nga ni Aika. Ngumiti naman si Crystal. Kung sabagay tama ka, dapat pa nga rin ako magpasalamat eh. So anong bago Crystal? May chismis ka ba? Tanong pa nga ni Aika. Saglit nga na nag-isip si Crystal kung ikukwento ba niya ang nangyari nung nakaraang araw. Meron kang ichichika na sabihin mo na dali. Excited nga na saad ni Aika. Aika, may nangyari kasi noong nakaraang araw na medyo nakakagulat. Nagtalo nga ang magama. Dahil gusto ako maging mommy ni Abby. Namilog ang mga mata ni Aika sa narinig. Talaga? OMG? Magiging asawa ka ng CEO? Sira ka? Hindi naman porket gusto ni Abby ay susunod na nga si Sir Wendell. Sinabi ba niyang ayaw niya? Ang sabi niya ayaw daw niyang magsalita ng patapos, hindi daw imposible. Napatili naman si Aika, kaya mabilis na tinakpan nga ni Crystal ang bibig nito. Ang ingay mo, babaita ka. Bakla! Sabi niya hindi imposible. Ibig sabihin hindi imposibleng magustuhan ka niya. Ito na atang sagot sa mga dalangin mo. Hay nako Aika. Ikaw, anong reaksyon mo? Umiling nga si Crystal. Naguguluhan ako Aika eh. Siyempre, trabaho lang naman ang dahilan kung bakit napasok ako sa buhay na kasama sila. Pero siyempre, hindi ko naman maitatanggi na napalapit na ako sa bata. Sa tatay, panguusisa pa nga ni Aika. Nag-iwas ang tingin sa Crystal. Aminin mo, panunokso pa nga ni Aika. Napapatanong din ako sa sarili ko. Anong klaseng tanong? Kung minsan kapag malapit siya ay parang sinisipan ng kabayo ang dibdib ko sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko at hindi naman maipagkakailang attractive talaga si Sir Wendell pero nag-aalangan ka dahil boss mo siya at empleyado ka. Mayaman siya, mahirap ka. Langit siya at lupa ka, ganun ba? Hay naku Crystal, makabago na ang panahon ngayon. Hindi na mahalaga ang estado ng buhay kung gusto ka talaga ng tao. At saka malaya naman tayong magmahal ng taong gusto nating mahalin na. Pero hindi ba dapat bawal ko siyang magustuhan, Aika? Hindi ba't dapat may professional boundary pa rin? Nag-isip nga saglit sa Aika. Depende yan sa inyo ni Wendell. Basta parehas naman kayong willing na hanapin ang tamang balansa sa relasyon nyo, di walang problema. Hindi naman masamang magmahal, di ba? Sa gitna ng kwentuhan ay hindi nga maiwasan ni Crystal ang kakaibang nararamdaman sa puso niya habang iniisip nga si Wendell. Posible nga kaya ang sabi ni Aika? Pwede niya nga kayang magustuhan si Wendell? Siguro nga tama ka Aika. Siguro nga dapat kong bigyan ng pagkakataon ng sarili ko na malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko. Itinaas nga ni Aika ang kamay. Go, 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 Crystal! Mas masayang mabuhay kapag nagmamahal at minamahal. Hanggang sa pag-uwi sa mansyon, ay iniisip nga ni Crystal ang sinabi ng kaibigan. Ano nga kayang mapapala niya kung aaminin niya sa sariling gusto nga niya si Wendell? Magiging masaya ba siya o masasaktan? Medyo malalim na nga ang gabi nang makauwi na nga si Crystal sa mansyon. Nagkatuwaan kasi sila ni Aika na kumain at mag-video kay pa pagkatapos. Isasara na nga sana niya ang pinto nang mapansin nga ang paghinto ng isang sasakyan sa driveway. Bumaba nga dito si Wendell na tila pagod at namumula ang muka. Kayo pala Sir Wendell, magandang gabi ho. Crystal, bati nga ni Wendell pabalik. Kamusta ang araw mo? Maayos naman po Sir Wendell, pasensya na at ginabi ako dahil nalibang lang po ako. Kasama ang kaibigan ko. No problem.
Day off mo naman at nasa iyo kung paano magagamitin ang pahinga mo. Pero sinong kaibigan naman ang kasama mo? Nahihitid ka ba niya? Sa tono nga ni Wendell ay tila gusto nga niyang malaman kung kaibigan lang ba talaga ang kasama nga ni Crystal buong araw. Nako, hindi na po ako nagpahatid kay Aika, sir. At parehas kaming babae. Gabi na wala naman po kaming parehong sasakyan. Sagot nga ni Crystal at hindi niya napansin ang munting ngiti sa mga mata ni Wendell. Mukhang nakainom pa ata kayo, sir. Saad pa nga ni Crystal. May pag-aalala nga sa boses nito. Pumasok na ho muna kayo, bakit naman nakatayo kayo dyan sa labas? Nakainom lang, ng konti kasama ang investors. Ewan ko rin kung bakit hindi pa ako pumapasok. Natatawang saad nga ni Wendell pero bago pumasok sa mansyon, diretso na nga itong naupo sa sala. Sinara naman ni Crystal ang pinto. Napapikit pa nga siya ng maamoy nga ang mabangong amoy ni Wendell. Kahit na nakainom ay hindi man lang ito bumaho. Nakadagdag pa nga sa kaba niya ang tunog ng tawa nito. Ngayon lang niya ito narinig tumawa ng ganoon. Madalas kasi ay wala nga itong ekspresyon. Panaka-naka ay nakikita nga niya itong nakangiti kapag nariyan si Abby. Pero ngayon ang unang beses na tumawa nga ito simula nang pumasok nga siya sa buhay ng magkama. Tila nanghihinayang nga tuloy si Crystal na hindi niya na-record ang tawa nito dahil hindi niya alam kung kailan niya ulit maririnig ang tawa nito. Gusto niyo po ba ng kape? Tanong nga ni Crystal. Hindi na, wag ka na magabala. Nagkasalubong nga ang mga mata nila sa loob ng ilang segundo at agad namang namula ang mukha ni Crystal. Buti naman at nakauwi kayo ng ligtas. Ani pa nga ni Crystal. Salamat sa pag-aalala. Sagot naman ni Wendell. Hindi alam ni Crystal ang sasabihin kaya naman naisipan nga niyang magpaalam. Sige Sir Wendell, babalik na po ako sa kwarto ko. Kayo rin ho, magpahinga na. Mabuti pa nga. Tumayo nga si Wendell pero gumewang nga ito kaya inalalayan nga ni Crystal. Kaso nga lang sadyang mas mabigat nga ito sa kanya. Kaya napaupo nga ito pabalik sa sofa at nahila nga siya. Nakapalibot nga ang isang braso ni Wendell sa bewang ni Crystal habang isang kamay ng dalaga ay nakapatong nga sa dibdib ni Wendell. Namilog ang mga mata ni Crystal at hindi na nga niya alam ang gagawin. Tumingala nga siya at nakitang nakayuko nga sa kanya si Wendell. Muntik nang magdikit ang mga labi nila. Masyado nga siyang nagulat at hindi magawang tumayo kaagad. Humigpit ang hawak ni Wendell sa bewang ni Crystal at napigil naman ang dalaga ang hininga. Pilit niyang pinakalma ang sarili at tumayo. Pasensya na sir. It's okay, pasensya ka na rin. Saad nga ni Wendell. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Sisilipin ko lang saglit si Abby at aakyat na rin ako. Okay sir. Nagmamadaling pumasok nga si Crystal sa kwarto niya at impit nga na tumili. Shucks. Muntik na kaming maghalikan. Hindi ko kinakaya to. Talagang ang crush ko na si Sir Wendell. Bakit pa kasi ang gwapo-gwapo at ang bango niya, tapos ang bait pa at ang gentleman. Samantala pagkagaling nga sa kwarto ni Abby, ay umakyat na nga si Wendell sa sarili niyang kwarto. Idinaan na nga lamang niya sa cold shower ang kung ano mang emosyong naramdaman niya nang magdikit nga ang mga katawan nila ni Crystal. Kahit na nakainom nga ay malinaw pa nga ang isip niya. Kung hindi ito tumayo ay baka hindi na nga niya napigilan ng sarili na halikan ito. Hindi na alam ni Wendell kung anong plano niya sa nararamdaman para sa dalaga. Posible kayang magustuhan siya nito kahit na isa siyang balo at may anak pang bulag. Wala siyang kaide-ideya na gusto nga rin siya ng dalaga. Araw nga ng check-up ni Abby at kasama nga niyang pareho sina Wendell at Crystal. Hindi nila inaasahan ang magandang balitang naghihintay sa kanila. Abby, kamusta ka? Tanong nga ng doktor kay Abby. Okay lang po ako, Dok. Masaya po ako kasi lagi ko pong kasama si Ate Crystal at saka ang papa ko madalas. Mabuti naman, for sure masasaya ka sa balitang sasabihin ko. Ano po yun, Doc? Ipapaliwanag ko sa daddy mo, okay? Mr. Del Fiero, maganda ang recent findings namin kay Abby. We believe na may chance ang makakita muli ang anak niyo. Hindi nagpakita ng emosyon si Wendell, pero halos sumabog nga ang puso niya sa tuwa dahil sa narinig na balita. Si Crystal naman ay napatakip nga ng bibig at nangilid ang luha dahil sa kasiyahan. Ipinaliwanag nga ng doktor kay Wendell ang tungkol sa programang ino-offer ng isang ospital sa US. Tahimik ang tatlo sa sasakyan habang pauwi nga ng mansyon.
Kahit si Abby, natuwang-tuwang malaman na makakakita na nga siya ulit ay hindi masaya sa nasabing pag-alis. Pagkarating nga sa mansyon ay tsaka lamang kumibo si Abby. Ate Crystal, sasama ka naman po sa amin, hindi ba? Nagkatinginan nga sina Crystal at Wendell, pero walang nagsalita sa kanila. Daddy, mayaman ka naman po, hindi ba? Kaya mo naman pong isama si Ate Crystal? Abby, hindi perang problema. Pero hindi natin pwedeng pilitin si Crystal na sumama sa atin, lalo na't magtatagal tayo doon. May sarili siyang buhay dito sa Pilipinas. Nasa kanya pa rin ang desisyon. Sagot nga ni Wendell. Nakatitig kay Crystal na tila ito talaga ang kinakausap. Ate Crystal, sasama ka po, di ba? Sabi mo lagi mo akong haalagaan. Kailangan nasa tabi kita para maalagaan mo po ako. Hinagilap nga ni Abby ang kamay ni Crystal. Kaya naman hinawakan ng huli ang kamay ng bata. Abby, hindi makakapag-promise sa Ate Crystal na masasamahan kita hanggang sa ibang bansa. Gaya ng sabi ng daddy mo, marami akong kailangan gawin dito sa Pilipinas. Kailangan kong mabawi yung bahay na pinamana sa akin ng parents ko. At may trabaho ako sa ospital na kailangan balikan. Maraming tao ang nagkakasakit at konti lang ang magagaling na nurse dito sa Pilipinas kasi nagpupunta na rin sila sa abroad. Kailangan ni Ate Crystal tulungan ng mga may sakit. Paliwanag pa nga ni Crystal. Nangilid tuloy ang luha sa mga mata ni Abby. Pero paano ako, Ate Crystal? Huwag kang magalala. Nandiyan naman ang daddy mo sa tabi mo palagi eh. At saka pwede mo naman akong tawagan araw-araw. Umiiyak nga na yumakap si Abby kay Crystal. Mamimiss kita, Ate Crystal. Pinigilan naman ni Crystal ang sariling maiyak. Mamimiss din kita, Abby. Nakatulog na nga lamang si Abby sa bisig ni Crystal kakaiyak. Ako nang magbubuhat sa kanya. Saad pa nga ni Wendell nang makarating. Tumango naman si Crystal at sumunod nga kay Wendell sa kwarto ni Abby. Pinanood niya nga si kasuhin ng lalaki ang anak nito at parang may init na humaplas sa puso niya. Hindi talaga may pagkakailang mahal na mahal ni Wendell ang anak nito at isa siyang mabuting ama. So talagang hindi ka pwedeng sumama sa amin? Tanong pa nga ni Wendell pagkalabas nga nila ng kwarto ni Abby. Hindi ko siguro kayo mapagbibigyan sa pagkakataong to, Sir Wendell. Tumango-tango si Wendell. Hindi kita pipilitin. Kailan po ang alis nyo? Ngayong linggo din ito. Aayusin ko lang ang mga ibibilin sa kumpanya. Bilang ama, prioridad nga ni Wendell ang ikabubuti ng anak. Hindi niya patatagalin pa kung ganitong may pag-asa na makakita ulit si Abby. Kahit magubos pa nga siya ng yaman ay gagawin niya para sa bata. Ganun ho ba? Sana maging successful po ang operation ni Abby. Sana nga. Anyway, kakausapin ko ang hospital director para makabalik ka na sa trabaho mo sa ospital. Salamat po, Sir Wendell. Sa pagdating ng araw ng pag-alis nila Abby at Wendell, ay nakaramdam nga si Crystal ang bigat sa kanyang puso. Habang nasa biyahe papuntang airport, ay puno nga ng tanong at pangamba ang mga mata ni Crystal. Ngunit isinantabi nga niya lamang ang nararamdamang kalungkutan at inisip na tamang desisyon ni Wendell na ipagamot si Abby sa ibang bansa. Sa harap ng airport, hindi napigilan nga ni Crystal na mapaluha ng bahagya. Hindi niya may kakailang nalulungkot nga siyang mawalay sa dalawang taong natutunan na nga niyang mahalin. Ngunit sa kabila nito nakangiti nga siya nang sabihin niya, Sir Wendell, Abby, ingat kayo ah. Alam kong gagaling ka, Abby, at muli mong makikita ang ganda ng mundo. Nandito lang ako lagi para ipanalangin ang kabutihan mo. Mahigpit nga niyang niyakap si Abby at nag-iyakan nga silang pareho. Abby, magpakatatag ka ha at lagi kang mananalangin. Tawagan mo lang ako kapag namimiss mo ako. Opo, tatawagan kita. Araw-araw pa nga po kasi araw-araw kitang mamimiss. I love you, Mami Crystal. Nagkatinginan sina Crystal at Wendell pero hindi na nga nila tinama pa si Abby. I love you to, Abby. Hintayin kitang makauwi at pupuntahan natin lahat ng gusto mong makitang lugar. Ate Crystal, salamat po sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Babalik kami at magkakasama po tayo ulit. Huwag ka pong mag-alala. Pinunasan nga ni Crystal ang mga luha at ngumiti. Oo naman, Abby, hintayin ko ang pagbalik nyo. Bago tuluyang magpaalam ang dalawa, ay bumaling naman si Crystal kay Wendell. Good luck po, Sir Wendell. Salamat, Crystal.
Naglakad na nga papasok ng airport ang mag-ama nang biglang huminto nga si Wendell at lumingon kay Crystal na tinatanaw sila. Bakit sir? May nakalimutan po ba kayo? Babalik ako Crystal, ani nga ni Wendell. Sa pagbalik ko pwede ba tayong mag-dinner? Yung tayong dalawa lang. Natigilan nga si Crystal sa narinig pero pagkuha ay ngumiti at tumango. Hihintayin ko po ang pagbabalik nyo. Lumipas ang ilang buwan at balik sa ospital na nga ang trabaho ni Crystal. Habang lunch break, ay nakapangalumbaba nga siya sa harap ng kaibigang si Aika na nakatitig lamang sa kanya. Durog na yung pagkain mo, kakatusok mo ng tinidor. Puna pa nga ni Aika. Bumuntong hininga lang si Crystal at tinigil nga ang ginagawa. Ilang buwan ka ng ganyan wala ka lagi sa sarili mo. Naiisip ko lang si Abby. Sagot nga ni Crystal. Kung nagkakaganyan ka lang din naman pala dito, bakit hindi ka na lang kasi sumama sa kanila nang inaya ka? Diyos ko naman to Tanong pa nga ni Aika. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Hayewan ko sa'yo, ginusto mo maiwan dito kaya panindigan mo tapos nagmumukmuk ka dyan. Tapos ang lunch break, bumalik na tayo sa trabaho. Muling tinignan nga ni Crystal ang cellphone niya at bumuntong hininga nang makitang walang text o tawag galing kila Wendell at Abby. Pangalawang linggo na ata tong wala akong balita sa kanila. Hindi tuloy maiwasang mag-isip ni Crystal kung ano na ba talaga ang lagay ng mag-ama sa US, lalong-lalo na nga si Abby. Samantalang sa US naghahanda na nga si Abby para sa kanyang operasyon. Mas kinakabahan pa nga ang ama niyang si Wendell kaysa sa 8 taong gulang na si Abby. Mas excited nga si Abby dahil malaki nga ang pag-asa niya na makakakita siyang muli. Abby, nandito lang si Daddy, okay? Pagpapalakas nga ng loob ni Wendell. Alam ko po, Daddy. Thank you po kasi lagi po kayong nandyan para sa akin, Daddy. Excited na po akong makakita ulit. Excited na po akong makauwi ng Pilipinas kasi miss na miss ko na po si Mami Crystal. Abby, hindi mo siya Mami. Basta Daddy, alam ko naman po na namimiss mo rin siya Panunokso pa nga ni Abby. Napangiti na nga lamang si Wendell at hinagkan nga ang noo ng anak bago ito tuluyang ipasok nga sa operating room. I love you, Abby. I love you too, Daddy. Hindi mapakali si Wendell habang naghihintay nga sa labas ng operating room. Ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin natatapos ang operasyon. Masyado siyang naging abala nitong mga nakaraang linggo, kaya hindi na nga niya nagawa pang tawagan si Crystal para i-update ito sa kalagayan ni Abby. Pero sa mga oras na ito, naisip nga na sana ay nasa tabi nga niyang dalaga. Bumukas nga, sara ang pinto ng operating room at nagmamadaling naglabas-masok ang ilang nurse at doktor. Anong nangyayari? Tanong nga ni Wendell. Binundol nga siya ng kaba nang makita ang komplikadong ekspresyon sa mukha ng mga to. Halos ilang buwan na nga ang nakaraan pero wala pa ring balita si Crystal tungkol kay Wendell at Abby. Pilit na nga lamang niyang nililibang ang sarili para hindi siya malugmok sa kalungkutan. Habang nagsusuklay sa harap ng tukador, ay hindi maiwasan ni Crystal ang umismid. Sabi babalik daw, baka nakakita na ng Amerikano dun. Mag-dinner daw kami, panis na ata lahat ng pagkain sa Pilipinas pero wala pa rin siya. Hindi maiwasan nga ni Crystal ang sumamang loob kay Wendell. Kamusta na kaya si Abby? Sana mabuti lang ang lagay niya. Masayang nagbalik nga sa Pilipinas sina Wendell at Abby matapos ang matagumpay na operasyon nang huli sa United States. Gusto nga sana ni Abby na dumiretso sa ospital kung saan nagtatrabaho si Crystal. Pero bili ng doktor na magpahinga daw muna pagkagaling sa biyahe. Habang kumakain nga ng hapunan ay may naisip ng idea. Si Abby, Daddy, malapit na po ang birthday ko. Sa tingin mo ba makakalimutan ko? Nakangiting tanong naman ni Wendell. Bumungis-ngis nga si Abby. Pwede ba tayong mag-organize po ng party? Tanong pa nga ni Abby. Oo naman, anong theme ang gusto mo? Barbie! Masusunod, mahal na prinsesa. Daddy, alam mo po ba kung sino ang gusto kong imbitahan sa birthday ko? Tanong nga ni Abby kay Wendell. May isang malaking ngiti nga sa kanyang muka. Sinong gusto mong imbitahan? Pero sa loob-loob nga ni Wendell alam naman niya kung sino talaga ang pinakagustong makita at makasama ni Abby. Sino pa po ba? Di si Mami Crystal po, gusto ko po siyang makasama sa espesyal na araw ko. Sagot nga ni Abby.
Kumikinang ang mga mata sa pagkasabik na makita ang nurse na nagalaga nga sa kanya. Napangiti si Wendell sa tinura ng anak. Kahit na taon nang lumipas ay hindi talaga nito nakalimutan si Crystal. Sure anak, total parang isa na rin siyang miyembro ng pamilya pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay niya sa'yo. Saad pa nga ni Wendell. At pwede pa siyang maging part ng family kung pakakasalan mo siya, Daddy. Ikaw talaga, kung ano-ano na naman ang iniisip mo, kumain ka na nga. Sus, Daddy, kunwari pa, narinig ko kaya ang sabi mo nun sa airport, inaya mo siyang mag-date. Hindi ko alam kung gusto ba niyang mag-dinner kasama ako. Halos 1 taon na ang lumipas at baka may boyfriend na nga siya eh. Daddy, huwag kang panghinaan ng loob, sure po ako na wala siyang boyfriend. Nakangiting umiling-iling na nga lamang si Wendell at nagpatuloy sa pagkain. Sa paglapit nga ng araw ng kaarawan ni Abby, nakatanggap nga ng isang invitation si Crystal. Halos tumalo ng puso niya sa kaba nang makita ang pangalan ni Abby sa invitation. Nasa Pilipinas na sila. Masayang saad nga niya. Pero muling napasimangot nga nang may maisip nga na hindi man lang ako pinuntahan ni Sir Wendell. At bakit ka naman niya pupuntahan? Teka nga Crystal, huwag mong sabihing umaasa ka pa rin sa dinner na sinabi niya noong bago sila umalis sa bansa ha? Kausap nga niya sa sarili. 1 taon na ang lumipas, baka nga may bago na siyang girlfriend eh. Sa isip nga niya ay napabuntong hininga na nga lamang si Crystal. Pero wag naman sana. Dumating ang isang araw ng birthday ni Abby at excited na nga na pumunta si Crystal sa mansyon suot ang isang kulay bughaw na dress. Kinulot pa nga niya ang kanyang buhok para sa araw na to. Sumalubong nga kay Crystal ang masiglang tugtugin at ang hardin ay ginayakan ng pink at puting kurtina, lamesa at upuan. May stage din kung saan naroon ang upuan na para nga kay Abby na siyang birthday celebrant. Mami Crystal! Isang masiglang tinig ang tumawag kay Crystal at mabilis nga siyang bumaling sa pinanggalingan nito. Tumatakbo papalapit nga sa kanya si Abby na nakasuot ng pink na gown at may suot na korona. Hindi makapaniwala si Crystal, talagang ang nakakakita na nga ito. Sinalubong nga niya ng yakap ang bata at masayang binati ito. Happy birthday, Abby! Thank you po, buti po nakapunta ka. Siyempre, ikaw pa ba hindi ko pupuntahan? Teka, paano mo pala nalaman na ako ito? Tanong pa nga ni Crystal. Pinakita sa akin ni Daddy ang picture mo nung nakakita na ako. Nakangiting sagot nga ni Abby. Halos maluha-luha pa nga ito. Pati na nga rin si Crystal dahil sa wakas ang bata nga nabulag na nakilala niya ngayon nakakakita na at may bagong pag-asa na. Nasaan ang Daddy mo? Hinanap naman ng mga mata ni Abby ang Daddy at saka masayang tinuro ang lalaking nakikipag-usap sa mga ilang bisita. Ayun po siya oh! Daddy! Malakas nga natawag ni Abby dito at napalingon nga si Wendell. Ngumiti ito sa anak at pagko ay bumaling ang tingin kay Crystal na sobrang miss na miss nga niya. Nang magtama ang mga mata nila ay napigil nga ni Crystal ang hininga. Lalong gumwapo si Wendell sa paningin niya at talaga nga namang nangulila siya dito. Nagpaalam nga si Wendell sa kausap at dahan-dahang naglakad papalapit sa kanila. Hi, tipid nga na bate ni Crystal pagkalapit dito. Salamat naman at nakarating ka, ani nga ni Wendell. Salamat at hindi niyo ako nakalimutang imbitahan. Akala ko hindi niyo na ako naalala simula nung umalis kayo eh. Biro pa nga ni Crystal pero may halong tampo sa boses nito. Pasensya ka na. Sobrang naging busy lang talaga sa pag-aasikaso sa kung ano-ano doon. Lalo na sa operasyon ni Abby. Sorry, Mami Crystal, pero hindi ka po namin nakalimutan ni Daddy. Lagi ka nga po naming pinagkukwentuhan eh, tsaka lagi ka po naming namimiss. Nag-init naman ang pisngi ni Crystal sa narinig. Si Sir Wendell, namimiss ako? Sa isip nga ni Crystal. Namiss rin kita, Abby. Masaya ako para sa'yo. Ako lang po ba talaga ang namiss mo? Panunokso pa nga ni Abby. Dinaan na nga lamang ni Crystal sa tawang sagot. Mami Crystal, may boyfriend ka na po ba? Tanong nga ni Abby. Wala ah. Si Daddy, sabi ko sa'yo wala pa siyang boyfriend. Tumingin nga si Crystal kay Wendell na pinandilata naman ng mata si Abby na parang sinasabi na huwag siya nitong ibuking. Sir Wendell, curious kayo kung may boyfriend na ako? Biro pa nga ni Crystal kahit kumakabog na ang dibdib niya.
Bakit naman tinatawag mo pa akong sir? Hindi ka naman na nagtatrabaho sa amin. Wendell na lang. Tinusok-tusok pa nga ni Abby ang tagiliran ni Crystal habang nakangisi na tila nanunukso. Sige sir, I mean Wendell. Pero to answer your question, oo, curious ako kung may boyfriend ka na. Gusto kong malaman kung may magagalit ba kung sakaling ituloy natin yung dinner na ipinangako ko sa airport nung bago kami umalis ni Abby. Nahigit nga ni Crystal ang hininga. Natatandaan niyo pa po pala yun, Wendell? Long overdue na po yung dinner na yun eh. Biro nga niya. Kaya nga babawi ako, diba? Kahit araw-araw pa kitang ilabas for dinner, gagawin ko. Uy, si Daddy tumada moves na. Natatawang saad pa nga ni Abby. Ikaw talaga, Abby, ang hilig mong manukso. Magsisimula ng party, mamaya na kayo magligawan po, okay? Araw ko po ngayon, kaya dapat ako muna ang bida. Sabi pa nga ni Abby. Natawa naman na sumang-ayon si Wendell at Abby. Inalalayan nila ito paakyat ng stage at pinanood itong magsaya sa buong party. Kalalabas lang ni Crystal sa ospital at naguunat pa nga dahil sa nakakapagod na duty ng buong araw nang mapansin nga niyang naghihintay si Wendell sa labas ng ospital. Agad tumayo nga ng tuwid si Crystal at inayos nga ang buhok. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Crystal pagkalapit. Tipid na ngumiti nga si Wendell. Gusto ko lang sanang bisitahin ang aking paboritong nurse pagkatapos ng kanyang duty. Pwede bang ngayon ang dinner natin? Hindi makapaniwala si Crystal na may ganito palang side si Wendell. Pwede naman ngayon tayo mag-dinner pero naka-scrubs pa ako eh. Pwede bang maligo muna? Tanong nga ng babae. Sige, hihintayin kita. Naghintay nga sa lobby ng ospital si Wendell habang naliligo at nagpapalit ng damit si Crystal. Pagkabalik nga ni Crystal sa lobby, nakita nga niyang pinagtitinginan ng mga babae si Wendell. Agad namang tumayo si Wendell nang makita si Crystal. Tara na? Tumango nga si Crystal habang naglalakad sila. Napapansin nga ni Crystal ang mga mata ng mga katrabaho niyang naglalabasan mula sa ospital. May ilang nag-uusap ng mabulong. May tumuturo sa kanila at ang iba naman napapahinto. Crystal, bakla ka. Kilala mo si Mr. Del Fiero? Ano yan, may date kayo? Hala, parang magda-date talaga sila. Nakakakilig ang swerte ni Crystal. Anong ibig sabihin nito? Paano naman sila nagkakilala? Feeling ko magiging sila talaga. Ewan ko ba malay natin, pero bagay naman sila oh. Tumawa nga si Crystal. Chismoso talaga ang mga tao. Bumalik na nga kayo sa mga pwesto nyo. Pagdating sa restaurant, nagtataka nga si Crystal sa pagkakaroon ng eksklusibong pwesto at serbisyo na inihanda nga para sa kanila ni Wendell. Parang isang prinsesa si Crystal sa gabing yun. Habang kumakain sila, ay mayroon pang ang tumutugtog ng violin sa dikalayuan sa table nila. Parang napakasosyal naman dito. At saka bakit parang walang tao? Bulong pa nga ni Crystal. Napangitingan si Wendell. Pinareserve ko ang buong restaurant para sa gabing to. Ang buong restaurant? Gulat na saad nga ni Crystal. Pero bakit? Espesyal ang gabing to. Ito ang unang date natin. Date? So date talaga to? Tanong nga ni Crystal. Ano bang akala mo? Wala akong iniisip, sa totoo lang kasi ayokong mag-assume. Ngayong nalaman mo na nga na date to, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng date na to? Tanong pa nga ni Wendell. Ang seryosong mga mata ay nakatutok lang sa magandang mukha ni Crystal. Ano nga ba? Ang ibig sabihin ng date na to? Mahinang tanong nga ni Crystal. May kinuha nga ito na box sa kanyang gilid na ipinagtaka naman ni Crystal. Nagsalita ngang lalaki. Before anything else, bago lahat ng mga sasabihin ko, gusto ko sanang ibigay sa iyo to. Saad nga nito ng seryoso at binigay na nga ang medium size na kahon kay Crystal. Napakunot noon na nga lamang si Crystal. Matagal pa po ang birthday ko ah. Tsaka matagal pa naman yung Christmas. Well, malapit na pero ano to, advance gift? Saad pa nga nito. Napangiti nga si Wendell. Sabay sabing, buksan mo na lang. Dami mo pang sinasabi eh. Napangiti na nga lamang si Crystal at dahan-dahan ngang binuksan ang kahon. Nakita nga niya ang napakaraming sobre. Nagtaka tuloy siya. Ano po to sir? Bakit niyo ako binibigyan ng maraming sobre? Tanong pa nga nito. Sira, may laman yan. Para sa iyo yan lahat. Ito? Tumango nga ang lalaki. Sulat namin yan.
Ni Abby para sa'yo. Nung mga panahon na hindi ka namin natatawagan. Alam ko masyadong cheesy. Tapos sasabihin ng iba na imbes na nagsulat kami sana tumawag na lang kami sa'yo. But you know what? Kung para sa iba traditional yan, para sa amin espesyal yan. Inihanda namin yan para sa'yo. Para sa pagpabalik namin dito sa Pilipinas. Yan yung nagsilbi naming journal o diary habang nasa US kami na hindi ka kasama. Sa totoo lang, sa matagal nga nakasama ka namin, hindi na nga kami nasanay na hindi ka namin kasama. Kaya yan, lahat ng ginagawa namin, halos araw-araw sinusulat namin kahit maikli lang. Kahit na kaunting oras lang, masabi namin sa'yo lahat ng mga nangyari sa amin sa US. Ang ibig sabihin lang yan, hindi ka man namin kasama physically nung nandun kami, pero sa mga posto namin, never ka naming nakalimutan. Halos naluluha na nga si Crystal na kinuha ang isang sobre. Paano ba naman kasi? Natouch nga siya sa ginawa ng dalawa. Saad pa nga nito habang medyo naluluha na nga. Sus! Siguro si Abby ang may idea nito, no? Napaka-sweet talaga ng batang yun. Saad nga nito pero napailing naman si Wendell. To tell you frankly, hindi naman siya yung may idea niyan eh. Ako, bakit hindi mo basahin yung isa sa mga sulat? At sa unang pagkuha nga niya ng sobre, nasaktuhan nga niya na nakita ang sulat kamay ng batang si Abby. Natatawa nga ito sa pagsulat ng bata dahil sobrang kulit nga nito. Wala siyang ibang sinabi kundi, I miss you, Ate Crystal. I love you. Sana po pagbalik namin maging totoong mommy na kita. At meron pa nga doon nakasulat, Ate Crystal, finally nakakakita na po ako. Ganito po pala talaga kaganda ang world, no? Salamat po dahil nung bulag pa po ako, parati niyo pong sinasabi sa akin na may pag-asa pa. At makikita ko rin po lahat ng mga magagandang colors sa world. At nagkakatotoo na po. At dahil nakakakita na rin po ako, sa wakas makikita ko na rin po yung kagandahan niyo. Makikita ko na rin po yung sinabi ni Daddy na sobrang ganda niya daw po. Napatawa pa nga si Crystal nang mabasa yon. Binuko ba naman kasi ni Abby ang kanyang ama? Napakunot noon na nga lamang si Wendell. Bakit? Anong nabasa mo? Tanong nga nito. Wala. Si Abby kasi, binuko ka. Saad nga nito sabay inubot nga ang sulat. Napailing na nga lamang si Wendell na tila nahihiya pa nga sa kanyang nabasa. Pero totoo naman, pahabol naman ito na siyang ikinapula tuloy ni Crystal. At sa sumunod nga na sobre na binasa niya, sulat kamay na nga yun ni Wendell. Nang basahin nga niya yun, hindi nga niya mapigilang mamangha. Hey Crystal, how are you? I hope you're doing well. You know what? Miss na kita. I miss your smile, I miss your laugh, I miss all of your words of wisdom, I miss everything about you. Hindi ko man to nasabi sa'yo dati, but the first time na nakilala kita nung nakausap kita nang makita mo, ang anak ko, I knew in my heart that there's something special about you. At nang una kitang makabanggaan sa mall, ang totoo niyan, lumingon ako pabalik nang makita ko ang malaanghel mong mukha. Honestly, hindi lang naman talaga si Abby ang may gusto na maging private nurse kanya. Talagang gustong-gusto rin kitang i-hire dati because I wanted to know more about you. Hindi lang siguro sa naku-curious ako sa'yo dahil una pa lang naman talaga namanghana ako sa'yo at napatibok mo na ang puso ko. Mas lalo na nung nakausap kita, nang inoferan kita ng malaking sahod. Nakita ko ang paninindigan mo. You know what you want and I love you for that. Sa mga nabasa nga ni Crystal, hindi nga tuloy niya mapigilan na mapangiti. Naku-curious na nga si Wendell kung ano kaya ang nabasa ng babae. Pero mukhang may hinala na nga siya kung ano ang nabasa nito. Dahil saglit nga na nagkaroon ng katahimikan. Parang na-speechless nga tuloy si Crystal sa mga nabasa niya. Worth it pala ang paghihintay niya sa mag-ama. Dahil nang mabasa nga niya ang sulat, naramdaman nga nito na never naman talaga siyang nakalimutan ng dalawa. Tapos nga niyang basahin, sinarado na nga niyang sobre at babasahin na nga lang niyang the rest ng mga envelopes o sulat kapag nakauwi na nga siya dahil marami-rami din yon. Nang pagkasara nga niya ng box, napatingin na nga siya sa lalaki. Mga ilang segundo nga rin silang nagkatitigan na tila ba pinapakiramdaman nga ang isa't isa. Thank you nga pala dito ah. Napaka-espesyal nito sa akin. Saad nga nito. Pero nakita nga niyang seryoso pa rin ang mukha ni Wendell na tila ba kinokompose ang kanyang sarili dahil mukhang may sasabihin na nga itong importante sa kanya hanggang sa, Crystal, gusto kita. Ha?
Sa totoo lang, tingin ko hindi sapat ang salitang gusto para maiparating ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, Crystal. At alam ko na maraming ibang lalaki dyan, binata at mas makakasundo mo, pero nangangako ko na kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, ipapakita ko sa'yo na karapat dapat ako para sa'yo kahit na mayroon na akong anak. At isa pa, mas napatunayan ko na mahal na talaga kita ng ilang buwan din tayong walang komunikasyon. Lalo kitang namimiss noon, araw-araw. Parati kang nasa isip ko. Teka nga, sandali. Lilinawin ko lang hindi mo kapintasan ng pagkakaroon ng anak. Napakagandang bata kaya ni Abby. Mabait, matalino at mapagmahal. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na problema siya. Isa pa, napamahal na sa akin si Abby. Nauna ko nga siyang minahal kesa sa'yo eh. Napamulat nga ng mata ang lalaki. So ang ibig mong sabihin, mahal mo rin ako? Nanlaki ang mga mata ni Crystal nang mapagtanto nga na nadulas na nga siya. Sagutin mo ang tanong ko, Crystal. Mahal mo ba ako? Pumikit ng mariin si Crystal bago tumango. Oo, Wendell, mahal kita. Lumikha ng ingay ang upuan nang biglang tumayo nga si Wendell at lumapit kay Crystal. Pwede ka bang tumayo? Ha? Bakit? Taka at nakakunot noo nga na tanong ni Crystal pero tumayo na nga rin naman siya. Sa gulat niya ay bigla siyang niyakap ni Wendell. Sorry, hindi ko matiis, sobrang saya ko lang. Nang matauhan naman si Crystal ay niyakap nga niya pabalik si Wendell. Ako rin masaya, sobra. At paniguradong magiging masaya si Abby kapag nalaman nga niyang tayo na. Ani nga ni Wendell. Ha? Tayo na? Bakit, hindi ba ibig sabihin na mahal mo rin ako, tayo na? Natawa na nga lamang si Crystal. Aba, mukhang hindi ka marunong manligaw Hindi na tayo bumabata, Crystal. Hindi na uso ang ligaw-ligaw sa atin. Basta ang mahalaga, nararamdaman naman natin na totoong nararamdaman natin para sa isa't isa. Sagot nga ni Wendell na nakangisi. So ano pala dapat? Tanong nga ni Crystal. Di kasal. Makalipas ang 1 taon, araw ng linggo, ay masayang gumising si Crystal. Ang araw ng kanilang kasal ni Wendell. Good morning, universe! Masayang sabi niya habang hinahawi ang kortina at tumama ang sinag ng araw sa mukha niya. Naroon na nga rin si Aika para tulungan siya sa pag-aasikaso. Ready na ba ang aming bride? Nakangiting saad pa nga ng best friend niya. Sobrang ready na. Excited na sagot nga ni Crystal. Hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal ka na. Ang akala ko nga itatanda kang dalaga. Ani nga ni Aika na ikinatawa nga ni Crystal. Naku Aika, bilis-bilisan mo ang kilos at baka ikaw ang tumandang dalaga. Tignan mo to ang yabang na porket ikakasal na siya ngayon eh. Nagtawanan nga ang dalawa at paghuway nagsimula namang maghiyakan habang magkayakap. Pero biro masayang masaya ako para sa iyo, Crystal. Sumisinghot nga na saad ni Aika. Salamat. Wala na akong mahihiling pa, Aika. Alam mo naman na pamilya ang pinaka-importante para sa akin, di ba? Tinapik nga ni Aika ang likuran ni Crystal at naghiwalay sila sa yakap. O siya, tama na nga ang iyakan. Dapat masaya lang tayo. Go, maligo ka na at paparating na ang mga makeup artist at stylist mo. Sa kabilang kwarto naman, nararamdaman ni Wendell ang parehong excitement at kasiyahan. Sa ikalawang pagkakataon ikakasal na nga siya. Hindi niya akalaing magmamahal pa nga siya ulit pero masaya siyang nakilala niya si Crystal. Dahil hindi lang siya mahal ng dalaga kundi maging si Abby ay mahal nito. Daddy, ready ka na? Tanong nga ni Abby. Yes, anak, ikaw. Super excited na po ako, Daddy. Tara na sa simbahan? Habang naglalakad nga si Crystal patungo sa altar, nakikita niya ang hindi mapapantay ang kaligayahan sa muka ng mapapangasawa niyang si Wendell na mangiyak-ngiyak pa nga. Nagpahid pa ito ng mata dahil naluluha na ito sa samot-saring emosyong nararamdaman. Sa altar naghintay nga si Wendell ng may isang ngiti sa muka habang tinatanaw ang kanyang magiging misis. Puno ng kagalakan ang kanyang puso habang nananabik nga sa bawat hakbang papalapit sa kanya ni Crystal. Napakaganda mo ngayon. Saad pa nga ni Wendell pagkalapit nga ni Crystal. Ikaw rin lalo kang gumwapo. Ngiting papuri naman ni Crystal. Hahalikan na nga sana siya ni Wendell pero pinigilan sila ng pare. Hep, mamaya pa ang halikan. Nagtawanan pa nga mga bisita dahil dito. Dinaos na nga ang seremonya at nagpalitan na nga ng sumpaan ng dalawa. Wendell, sa harap ng Diyos,
At ng mga taong ito ipinapangako ko na buong buhay kitang mamahalin. Sasamahan kita sa ligaya at lungkot, sa hirap at ginhawa. Pangako ko na magiging tapat. Mapagmahal at masipat akong asawa at pangalawang ina kay Abby. Saad naman ng lalaki, Crystal, pinapangako ko na habang buhay kitang mamahalin. Sasamahan kita sa bawat hamon ng buhay. Pangako kong aalagaan kita, igagalang at mamahalin sa abot ng aking makakaya. Sa kabilang bahagi ng altar, si Abby, ang masiglang flower girl, ay nagmamasid na puno nga ng kasiyahan. Sa wakas nararanasan na nga niyang matagal na inaasam na pagiging bahagi ng isang masayang pamilya. Kitang-kita ang tuwa sa kanyang mga mata na dati puro kadiliman lang ang nakikita. Okay, pakitakpan ng mga mata ng bata. Wendell, you may now kiss the bride. Saad nga ng konserbatibong pare. At sa harap ng maraming saksi, isang mainit na halikang iginawad nga ni Wendell sa mga labi ng kanyang asawa na si Crystal. Matapos ang kasal ay dumiretso na nga ang lahat sa reception kung saan nga may kainan. Kantahan at kasiyahan. Si Abby ay masayang nagpakitang gilas sa husay niya sa pagsasayaw. Tuwang-tuwa na nga siya ngayon na siya ang sentro ng atensyon matapos ang 8 taon ng kanyang pamumuhay sa dilim. Masayang pinanunood nga nila Crystal at Wendell ang anak na kinagigiliwan ng mga bisita. Ang laki na nang ipinagbago ni Abby. Komento pa nga ni Crystal, marami talagang nagbago simula nung dumating ka sa buhay namin, Crystal. Hindi ko akalain na darating ang araw na to na mabibigyan ko si Abby ng buong pamilya. Ikaw ang nagbigay ng kulay at kahulugan sa bawat araw namin, Crystal. Matapos ang 8 taon ng pagiging bulag ni Abby, parang biglang nag-iba ng lahat. Naging mas masigla at masaya na siya. Lahat ito ay dahil sa'yo. Salamat sa pagtanggap kay Abby ng buo at bukas ang puso. Hindi sa pagmamayabang pero maraming nagkagusto sa akin pero nag-alinlangan tuwing malalaman ang tungkol sa anak ko dahil na rin sa kanyang kondisyon. Pero ikaw, hindi mo siya inalintana. Mas pinakita mo pa nga sa kanya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng isang ina na hindi niya nakagisna noong maliit pa siya. Maraming salamat. Niyakap nga ni Crystal si Wendell. Hindi lang naman ikaw ang dapat magpasalamat. Naging masaya ang buhay ko simula nung makilala ko kayo ni Abby. Hindi ko ipagpapalit sa kahit ano ang meron tayo ngayon. Kayo ang pamilya ko at gagawin kong lahat para pangalagaan ang pamilya natin. Naluluha pa nga ang lalaki. Crystal, pangako ko sa'yo, mula ngayon hanggang sa huling hininga ko, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka at si Abby. At kung daraan man tayo sa pagsubok at hirap, lagi mong tatandaan na nandito ako para sa inyo. Saad nga ni Wendell na puno ng determinasyon. Hinigpitan nga ni Crystal ang yakap kay Wendell. Mahal na mahal kita, Wendell. Mahal na mahal din kita, Crystal. Naghiwalay nga sa yakap ang dalawa nang marinig nila ang kalansing ng baso. Nagre-request ng kiss ang mga bisita nila. Tumawa naman ang dalawa at pinaunlakan naman ang mga to. Mami, Daddy, halipo kayo sa dance floor, sumama kayo sa akin magsayaw. Hinila nga ni Abby ang mga magulang na wala nang nagawa kundi sumunod nga sa kanya. Sa gitna ng dance floor, masayang nagsayaw nga sina Wendell at Crystal at Abby bilang isang buong pamilya. Kita sa mga mukha ng mga tao ang pagiging kontento at ang pasasalamat sa regalong ibinigay sa kanila ng Diyos, ang pagmamahal ng isang pamilya. Tunay nga na ang pag-ibig ay ang pinakamabisang gamot. Pinaghihilom nito ang kahit na gaano kalalim at gaano katagal ng sugat ng isang tao. Pinibigyan nito ng pag-asa ang mga pusong matagal nang sumuko sa pagmamahal. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay mapangunawa. Tumatanggap ito ng pagkukulang at dahil rin sa pag-ibig ay natututo ang mga tao na punan ang pagkukulang ng bawat isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Wendell, Crystal at Abby. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nat Green Fox, Arlene Bohol, Presbyteros Roy, Rex Roy, Marlene, Marlilyn Tahani Vlog, Ellen Luke, Lucas, Riza Taruk, Jenjen, Jalea TV,
Ostonalito, Augustus Rafanan, Teresita, Berry, Nesbeth Hanaban, Rich Paul Canlas, Chita, Leonisa, Lin Lee, Kidim Tess, Reynaldo Reyes, Alodja Avena, Melds, Nes, Gloria Escobar, Gloria Sanchez, Ning Rafanan, Delma Rodelas, Imelda Forteza, Imelda Ebardolaza, Renato, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.